Pag-usapan natin po, warning signs na malaki ang puso, humihina ang puso, may problema sa puso. Baka nasabihan kayo ng ganito, may heart failure. Ito po yung normal na sukat ng puso, ito yung malaki ang puso. So, bakit lumalaki ang puso? Maraming pasyente lumalaki ang puso. Pwedeng may high blood, kumakapal yung puso, lalaki siya. May congenital problem, may barado sa puso, o may mga infection sa puso, pwede po mangyari yan. Kung malaki ba ang puso ninyo, may problema sa puso, pwede pa ba mag-exercise? Actually, depende yan sa doktor ninyo, depende gaano kalala. Pero usually, bago namin pinapa-exercise, pinapa-jogging, pinapagawa natin ng 2D echo. Ito po yung 2D echo. Ito sa gitna. Ultrasound ng puso. Sa 2D echo, malalaman kung gaano kalakas ang puso nyo. Siguro, depende ang presyo. May 2,000, may 4,000 pesos. Pag sa 2D echo, ang normal dapat ganito. 50% yung lakas ng puso. Okay? Pag nakita 41 to 49% na lang yung ejection fraction, medyo mahina. Pag ganito, less than 40%, ay mahina na. May mga pasyente, 30%, 20% na lang. Yun, baka hindi na pwede masyado mag-exercise. Pwede lakad-lakad na lang. So, ito ang mahalaga. Baka humina na masyado ang puso. Ano mga test natin sa puso? Tulad na sinabi ko, maganda ang 2D echo. Pwede rin ng ECG, pero ang ECG, very basic lang. Wala ka gano'ng makikita sa ECG. Makita mo lang sa ECG kung heart attack na. O talagang baradong-barado yung puso. O sobrang nalaki. Pero kung bahagya pa lang ang sakit mo, hindi masasabi ng ECG kung may sakit sa puso o wala. Mahina ang sensitivity niya. Itong 2D echo, mas maganda. Kita mo yung laki ng puso, may enlargement ba, gaano kalakas yung pumping. Mas maganda itong ECG na tumatakbo, treadmill test. So, naka-ECG ka tapos tumatakbo ka. Sabihin, pinapagod mo yung puso mo. So, pag pinagod yung puso, makikita mo, doon magiging abnormal tong ECG. Yan. Habang tumatakbo, makikita mo, nagloloko yung kuryente sa puso. Sabihin, napopuwersa siya, nababarahan na yung puso. Mas sensitive to. Bakit lumalaki ang puso? Pwede sa high blood, pwede sa, ito po, heart failure, dahil barado yung ugat. Meron din tinatawag na athlete's heart. Ang athlete's heart, yung sobrang exercise, nagmamarathon, talagang professional tennis player o basketball player, pwedeng kumapal yung puso. Ganito po. Yung athlete's heart, mas makapal siya than normal. Okay? Pero okay pa rin yan. Diba? Wala pa namang kaso, hindi naman masama na kumakapal. Pero makikita mo sa ECG na kumakapal. Kaya lang, may isang sakit na sumosobra naman laki. Ito po, hindi na to athlete's heart. Ito, heart failure talaga to. Sobra laki. Oh. Ito, normal. Oh. Ito, sobra laki. Kita mo ang x-ray niya, sobra na laki. Dapat 50% lang eh. Ang hugis ng puso, dapat 50% lang ng buong chest wall. Ayan, oh. Siya, lampas na siya. So, yung athlete's heart, binabantayan natin. Di ba, meron kayong nababalitaan yung mga atleta, sobrang exercise, biglang namamatay. Yun po, pwedeng hindi na siya athlete's heart. Merong isang sakit na ang tawag ay ganito, HCM. Ito inaaral namin. Hypertrophic cardiomyopathy. Medyo rare, pero hindi man ganun ka-rare. And namamana to, pinanganak siyang makapal masyado. Ayan, ang kapal, oh. Namamana po yan. So, oras na hindi natin alam na ganito pala yung puso natin, namana natin sa magulang, tapos nag-exercise ka, parang athlete, pwedeng makamatay. Ayan, oh. Nakakamatay. 1 in 500 people, hypertrophic, dito biglang sudden cardiac death. Kaya maganda yung 2D echo para malaman kung normal ba yung laki ng puso o hindi. So, ano mga warning signs na heart failure na, mahina na yung puso natin? Ito, warning signs. Hindi na makaakyat, hingal na siya. Nagmamanas. Pag nagmamanas, medyo late na yan eh. Medyo late na yung manas. Abnormal na yung tibok ng puso. Mabilis ang tibok. Sabihin, pagod siya. Mabilis. Mga 90 beats per minute to 100 beats per minute. Tapos nagloloko na yung tibok. Hinihingal na pag umaakyat. Umuubo na siya. Ihi ng ihi. Bakit ihi ng ihi? Minsan kasi, mahina yung puso sa pagbomba, nag-iipon ng tubig sa paa.
at sa tiyan. Kaya pag higa mo, nag-iipon yan, mamaya pag higa mo, pupunta yan sa kidneys, ihi ka na ihi sa gabi. Pwede po yan. So yan po. Ano ang gamutan natin? Ito po, medical treatment for heart failure. Pag nakitang heart failure, malaki ang puso, mahina ang puso, ito binibigay namin. Pabaliktad po, pag heart failure na, bawas na ang tubig. Kasi mahina na nga yung puso, gano'ng karaming tubig sa isang araw, siguro ang liquid nila, mga, kung kaya 4 glasses, mga 1 liter o 1.5 liter in a day na lang. Kasama na lahat yun, pati sabaw, pati pakwan, binibilang natin yun. So, ito lang yung pagkakataon na binabawasan mo yung tubig. Otherwise, sa normal na tao, pag healthy kayo, wala naman kayong heart failure, wala kayong manas, pwede naman yung 8 basong fluid or liquid in a day or more. Pero pag ganitong manas na, namamaga na ang tiyan at manas na yung paa, yun po, binibigyan natin pampaihi. May mga ACE inhibitors, ARB, para mas lumiit konti yung puso. Ventricular remodeling tawag namin doon, mas nakakatulong. Mas napapahinga konti ang puso dahil dito. Mas hindi siya hirap magbomba. Merong mga nitrates kung masakit na ang dibdib. So basically, anong gagawin natin para makaiwas? Siyempre, tigil sigarilyo, tigil alak, di ba? Yan ang mga bawas sa sobrang stress. Yan ang mga nagpapahirap sa puso. Pag overweight, hirap na hirap yung puso, mabigat. Baka mabalot ng taba yung puso. So, sa kape, pwede naman magkape, 1-2 baso, 1 tasang kape. Pero wag naman yung sobrang daming kape na 6 na tasa sa isang araw. Baka ma-stress, mag-palpitate ka masyado. So, exercise ng tama lang habang healthy pa, and consult sa ating cardiologist. Sana po nakatulong tong video. Overview sa heart failure at lumalaki ang puso. Salamat po.